Hi guys! Welcome back to my channel. In this video, we will be dealing with the tangent functions and its graph. Without further ado, let's get this lesson started. Ang graph ng tangent function ay nagmumula sa ganitong standard equation. We have y equals a tangent b theta. At ganito yung kanyang parent graph. Pag sinabi nating parent graph, ito yung graph na pagbabasihan natin. And this is the graph of y equals tangent theta. So, depende sa ating values ng a at b kung ano yung magiging stretching ng graph na ito. Kung mapapansin natin, para siyang mga S-curves, tapos may mga asymptote, and then alternate yung role ng mga label doon sa x-axis. What I'm trying to say is, for this first x-coordinate na origin, siya ay intercept. Ito naman ay asymptote. Ito, intercept. Tapos ito, asymptote. Lagi siyang alternate. At ang behavior ng tangent function, yung kanyang origin, this is always an intercept. Meron pa rin tayong period. Pag sinabing period, mula dito sa side na to hanggang dito sa side na to. Ang isang period natin ay mula sa isang asymptote hanggang sa pangalawang asymptote. And this time, ito naman yung gagamitin natin na formula for the period. We have pi divided by the absolute value of b. Hindi na natin gagamitin yung a kasi kung mapapansin natin dito, wala na namang amplitude yung ating function. Kasi nga, it's a continuous graph, pataas at pababa. To better understand, let's have this first example. Let's graph y equals tangent 1/2 theta. Solve natin yung kanyang period. Again, ang period nito ay pi over 1/2 or the absolute value of 1/2. Dito, meron tayong pi times the reciprocal of 1/2, which is 2 over 1. In other words, the period is 2 pi. Itong 2 pi na to, recall na ang ating origin ay isang intercept. So, itong 2 pi, i-divide natin siya sa dalawang side. Andito dapat yung isa nating asymptote at yung pangalawang asymptote ay nandito. Ang length daw ng dalawang asymptote na to or yung distance nila rather ay 2 pi. Dahil 2 pi yan, itong una nating marker sa right ng origin, this is just pi. Tapos, itong nasa kabila, negative pi. Parang dinivide natin yung 2 pi para ma-identify natin yung markers sa kaliwa at kanan ng ating origin. And then, we have here positive 2 pi, then this is 3 pi. This is negative 2 pi and negative 3 pi. So, again, alternate sila. Ang origin natin ay intercept. Ang pi natin ay asymptote. Ibig sabihin yung 2 pi natin is another intercept. Tapos ito ay asymptote naman. 2 pi natin is an intercept. Tapos itong ating negative 3 pi, ito ang ating asymptote. Now, i-draw natin yung curve ng tangent. Dahil positive siya, dapat pataas siya sa positive. At pababa doon sa negative part ng 0. Or doon sa negative side ng 0. Tapos parang ika-copy-paste lang natin yung graph. Again, hindi siya pwedeng patamain sa asymptote. So, ang mas maayos or mas accurate na graph ng y equals tangent 1/2 theta ay ito. Next example tayo. We have negative tangent 3 theta. So, ang period naman nito is pi over the absolute value of b, which is 3, or simply pi over 3.
Tulad ng ginawa natin kanina, yung pi over 3, kailangan nating i-divide sa 2 para malaman natin yung mga markers sa x-axis to the left and to the right of 0. We have pi over 3 times 2 over 1 or 1/2. This is pi over 6. So in other words, this is pi over 6. And then i-add natin ang isa pang pi over 6. We have pi over 3. Tapos kumpletuhin natin yung ibang label sa x-axis. This is negative pi over 6, negative pi over 3. For the third marker, we have pi over 6 plus pi over 3. LCD nila ay 6. We have pi plus 2 pi, or this is simply 3 pi over 6 or pi over 2. This is negative pi over 2. Next, i-add natin yung pi over 2 at pi over 6 to get the next marker. Meron tayong over 6. This is 3 pi plus pi. We have 4 pi over 6 or 2 pi over 3. Again, we use the concept of LCD here. And this is negative 2 pi over 3. And finally, for the last marker, meron tayong 2 pi over 3. Dagdagan natin ng pi over 6. LCD ay 6. 6 divided by 3 is 2. Times 2, we have 4 pi. Plus another pi. We have here 5 pi over 6. This is negative 5 pi over 6. For tangent, ang behavior ng graph niya, ang ating origin ay intercept. Tapos, ito ay asymptote. Ito ay intercept. Ito ay asymptote. Intercept and asymptote. Ganon din yung gagawin natin sa kabilang side. Now, dahil negative ang ating tangent function, hindi pataas tayo sa bandang right side. Ang pataas natin ay dito sa bandang left part ng ating origin. Parang ganito. Tapos, pababa siya dito sa positive ng ating x-axis. Ganon din sa mga susunod na curves. Kumbaga, ika-copy-paste lang natin yung behavior niya. Again, hindi siya pwedeng tumama sa asymptote. For a more accurate graph of this function, we have this one. So, iyan ang ating negative tangent 3 theta. Sa susunod na video, cotangent naman ang ating igagraph. Thank you for watching. If you learned from this video, please give it a huge thumbs up, subscribe to my channel, and hit that bell icon. See you on our next video.